Ito mga sir, meron tayong gagawing click version 3 na ang problema ay overheat. Overheat siya mga sir. Kapag ganito overheat, lalo kung version 3, titignan nyo muna, paandarin nyo muna kung mayroong magli-leak dun sa pinakailalim. Ito, nung pinaandar natin, na-check natin, mayroong leak sa ilalim. Kasi mahirap din kasi yung basta-basta tayo nagpapabili ng pisa nang hindi pa natin to na-check. Kapag ganon, overheat, nang hindi nyo naman din siya nabugbog ng overheat na parang ganito yung itsura ng motor, hindi totally nabugbog sa overheat, nasusuplayan ka agad. Kapag overheat, pinapahingan ni sir at nilalagyan ng coolant, goods po yun, at least hindi masisira yung block natin. Ganon din po yung gawin ninyo mga sir. Kapag once na nag-a-appear dito yung overheating, patayin nyo kaagad, salinan nyo ng coolant o kahit tubig na dyan, kung ano, basta wag lang masira yung block. Pero mas maganda kung coolant ang ilalagay ninyo. Yan, tapos obserbahan nyo pag may pumatak doon sa ilalim, paglagay nyo, obserbahan nyo muna, kailangan meron kayong palatandaan dyan, dapat yung kahit man lang sa sa semento o papel, ganun, lagyan nyo sa ilalim. Obserbahan nyo or ilawan nyo dito sa ilalim, kailangan umaandar. Kailangan painitin nyo muna kasi kapag malamig, hindi yan mag-leak. Kumbaga wala pang pressure. Kaya pagka uminit na, nakita nyo, at may tumulo, doon kayo kaagad pabili ng pisa or bibili ng pisa. Ito, nakita natin, yung water pump ang problema. Si water pump kasi mga sir, mayroong butas doon na maliit. Parang ganito. Diyan, buksan mo ito. Ayan, nagpabili na kasi ako mga sir. Ang presyo, yan, 1,490 ang presyo. Same lang din yan sa 150, 125, EDB 150, P6 150. Ayan, pare-pares lang po yung water pump nila. Nagpabili na tayo kasi kung i-repair pa natin to, mahirap na. Baka kasi damayin yung mga ibang pisa. Ayan, parang ito mga sir. Yan, meron siyang butas na maliit dyan. Yan yung pinaka-drain niyan. Ngayon, pag once na pumatak na yan, matik na kailangan ng palitan kasi maaari magkalo na yung coolant sa kalangis. Kaya ginawa yan, kumbaga yan yung pinaka-breather niyan. Hingaan niya. Kaya pinabili niya natin si sir kaysa naman na masira yung sigunyal, block, gasket, pati nga yung mga ibang pisa pa dyan tulad ng thermostat, tulad ng mga nakaraan, yung nakaraan na natin, overheat talagang nalusaw na yung itong plastic part na to, itong water joint inlet, nasunog na yan. Ayun, nasira yung thermostat. Mahal pa naman thermostat, 2.2 mga sir yung presyo. Kaya kung ganyan na yun na nararamdaman nyo, paggawa nyo na kaagad. Magkano lang naman din to, 1,450, kasi meron talagang mga pisa talaga na sumasablay. Mabilis lang. At ang kilometer lang nito, click version 3 kasi ito. Tingnan natin. Ayan, totally, laki na, 69. Click version 3, 69. Sa mga ganyan, okay na rin. Kasi gamit na gamit. At kung magpapalit naman kayo ng water pump, unahin yung tanggalin yung upuan. Tapos to, tanggalin nyo rin to. Radiator, mga clamp, dahan-dahanin nyo yung mga hose para hindi mabutas. At yun nandito. Huwag nyo rin kakalimutan mga sir na maibalik sa tama. Ito, ibalik nyo sa tama. Kung nasa ibabaw ng hose yan, dapat nasa ibabaw pa rin. Huwag nyo na rin tatanggalin to. Tanggalin nyo lang to. Iwasan yung hindi mabali to para hindi madagdag sa gagastusin nyo. Pag ganito yung mga pinyan, angat nyo lang yan, matatanggal na kaagad yan. Tatanggalin lang natin to. Tsaka ito. Yan. Pero unahin nyo yung radiator. Yan, tanggalin natin yung radiator. Yan, ito mga sir, tanggalin nyo to. Pag natanggal nyo yung 3 tornilyo ng water pump, kuha lang kayo ng 2 flat screw, tapos sungkit-sungkitin nyo ng ganyan. Hindi naman po yan masisira mga sir, kaya huwag kayong matakot. Mas maganda kung makapal yan para mas may pwersa. Kasi talagang totaling ganyan ang gagawin. Kasi nga, mahirap din gawin to for magtanggal. Lalo kung first time lang mabubuksan yan. Angat nyo ng konti, isasabay nyo yung water joint inlet.
Huwag nyong kaagad bibiglayin yung water pump na tanggalin dahil mababali yung water joint inlet. Tapos ibaba nyo yung hose. May hose pen sa ilalim. Ibaba nyo yun para matanggal nyo. Yan. Ito yung kwan. Umulagay dyan. Yan. Dito nagdi-leak mga sir. Yan. Papansin nyo mayroon siyang bakas ng pag-leak dito. Hanggang dito. Kaya sa kahit sabi mong patak-patak yan mga sir. Lalo kung malayo ang biyahe, mauubos yung coolant, mag-i-indicate ng overheat. Yan, kaya ito may problema na to. Kaya ito yung pinabili natin. Yan, 3 yung tornilyuhan nito. Tsaka huwag nyo rin kalimutan to mga sir, kapag once na magbabalik na kayo ng water pump dito, itatiming nyo muna. Sa pan naman natin, mayroong kanal yan. Ito. Yan, may kanal yan. Itapat nyo dito. Yung kanal. Itapat nyo dito. Ito. Yan, tapat nyo dyan. Para ma-top dead. Kasi ito, hindi nyo na kailangan din tanggalin to. At mamaya, kapag binalik nyo na yung bago, itong pin na yan, itatapat nyo dito. Ito. Ito yung guide. Ito. Tapat nyo to dito para pag binalik nyo siya, isang diretsuhan lang na suksok mo ng ganun. Pero linisan mo na rin to kasi papasok yung dumi. Eto na yung bago nating water pump. Tapos lagyan nyo ng kunting-kunting beta gray para iwas aberya, iwas back job. Lagyan nyo lang kahit kunti lang mga sir. At ito, lagyan nyo rin ng beta gray yan kasi may o-ring po yan sa loob. Lagyan nyo ng beta gray ng konti. Huwag masyadong marami kasi kakalat lang po yan. At ito na yung sinasabi ko. Yung kuntil na yan, yung nagre-react si Kapulong pag sinabi kong kuntil. Yan, yung kuntil na yan, itatapat nyo yan dito sa tinuro ko kanina. Yan po yung pinaka-guide nyan. Para pag sinalpak nyo dito sa motor or sa cylinder head natin, swak na swak po yan. Hindi nyo kasi kailangan na pag nilubog nyo ng ganon, pupukpukin nyo to. Lalo kung hindi magtugma itong kuntil na to, doon sa kanal nung cams, uusog ito. Kapag umusog yan, yung propeller na yan, umusog yan doon, sira na to. Sayang yung pambibili nyo dyan. Kasi maghahalo na yung coolant sa kalangis. Hindi yan basta-basta rin na ganon-ganon lang. Basta tap din nyo muna yung magneto mga sira. Tap din nyo lagi yan bago kayo magsalpak or magsauli ng ng water pump. Yan, sa unang tingin mga sir, parang madali lang din. Pero pagka lagi-lagi nyo nang ginagawa yan, madali na lang. Ayan, salpak-salpak lang, kinamay niya lang yan. Sakto-sakto. Kasi yung iba kasi, pagka hindi alam yung guide, kasi may timing po yan. Pag hindi naka-timing, ginagawa nila, pinupukpok. O ngayon, mag-overheat pa rin, sablay pa rin. Yan lang naman naging problema nito, yung leak. Kaya nagkakaroon siya ng overheating. Kasi nga nauubusan ng coolant sa radiator, nauubusan, tinatapon ng pagka-leak dun sa water pump. Kaya nag-i-indicate sa panel. Pagka ganun, patay nyo kaagad. Palamigin nyo, pwede naman patayin din kaagad yan mga sir. Tapos palamigin nyo, applyan nyo ng coolant para hindi masira yung black gasket. Ganyan, kasi marami kasing dadamayin pag overheat ang pinag-uusapan mga sir. Yan, i-lock muna natin lahat, turn natin lahat. Siguraduhin yung sakto lang yung pagkakaigpit yung mga sir. Kung masyadong maigpit kasi nababali din yung tornilyo. Kung hindi nababali, lost thread. Okay, nalagay na natin yung mga tornilyo. Tapos i-double check yung mabuti yung mga clamp hose natin para iwas leak pa rin. Ayan, lagay mo na yung water pump kasi goods na yan. Radiator pala. Okay, balik na. Radiator pala, radiator.
Puro ako na water pump ng water pump, ano? Nadodoble na yung water pump. Wala namang ibang na-damage boss na. Wala naman. Kasi nagapan mo siya. Pero kung pinatagal mo, lalo kung binabali, wala mo lang yung overheating na ganon, wala talaga. Buti, tinikutin. Oo. Every time nalalabas yun, tigil ako, binubuhusan ko ng tubig. Tama yun. Kaya ito lang. Pero, tampo na. Kasi chinik din po yung langis niya. Dito mga sala, after nyo may salpak, paandarin nyo, lagyan nyo ng coolant ng umaandar. Tapos ayahan nyo lang muna, kasi bababa pa yan, para sumiksik, matanggal yung hangin. Kasi baka mamaya, after nyo gawin, bakit pa kaya lumalabas yung ganon? Yung ganon yung sign na ganon, ng overheating. Lalabas pa rin yun kapag hindi nyo ginawa yung ganito. Kaya mas maganda, paandarin nyo nang nilalagyan kasi bababa pa yan, kasi may hangin pa yan, tatapon niya pa yung hangin. Saka nyo na painitin kapag medyo gumagalaw na yung sa ibabaw nyan. Ayun, pwede na siyang takpan. Ayan, pinapandar muna natin mga sala. Yan lang muna natin 10 minutes ganun nang umaandar, tapos takpan nyo na, balik nyo na lahat, goods na yan. Ganun lang gawin nyo mga sir kung sakaling overheat yun sa inyo, nang tumatakbo kayo tapos lumabas yung sign overheat, patayin nyo, tapos lagyan nyo ng coolant. Huwag nyo kaya na nagamitin ng overheat kasi masisira yung block. Yan, goods na mga sir.